Tayong mga OFW, naghahanap pa tayo ng iba pang mapagkakakitaan. Mapanegosyo man yan o rental properties. Lahat yan may advantage and disadvantage. Ngayon, pag-uusapan muna natin yung rental properties. Ano ba yung pros and consequences nito? Dito muna tayo sa pros. Siyempre, unang-una dyan, yung less stress and low risk. Siyempre, di katulad ng business, araw-araw medyo stress ka. Kung makakabenta ka ba o hindi. Hindi katulad ng rental properties, consistent ang kita at ang tenants lang ang kausap mo. Pangalawa dyan, passive income. Kagandahan dito, kahit natutulog ka, wala kang ginagawa, kumikita ka pa rin. Kung sakaling may maintenance siya, minimal lang, konting-konti lang. Tapos pangatlo, lifetime investment. Alam naman natin, in the long run, yung property, tumataas ang value nito. Tapos, maipapamana pa natin itong property and rental property natin sa ating mga anak. Ngayon, dito naman tayo sa consequences ng rental properties. Siyempre, unang-una dyan yung big initial capital. Di naman daang libo yung pinag-uusapan natin dito, milyon. Lalo na kung gusto mo ng 5 hanggang 10 rental apartment plus yung property. Talagang medyo malaki-laki yung kakailanganin mong halaga. Pangalawa dyan, mabagal yung ROI. And matagal yung return of investment. Maliit ang kita. It takes years bago bumalik yung puhunan mo. Hindi katulad ng business, kapag na-bullseye mo yung business, within a month, doble na yung kita mo. Yun yung advantage and disadvantage ng rental properties. Nasa iyo kung ano yung gusto mo, negosyo o rental. Pero para sa akin, mas preferred ko yung rental. Kasi tayo mga OFW, wala tayo sa Pilipinas. Hindi natin mamomonitor yung negosyo. Kaya halos yung mga negosyo sa Pilipinas is nababankrupt. Yung mga negosyo ng OFW. Ngayon, kung balak mo na magpatayo ng isang rental properties at wala kang ganoong kalaking halaga, pwede kang humiram sa bangko. Pero make sure lang na mas malaki yung kita mo sa rental kaysa sa binabayad mo sa bangko. And suggestion ko rin, kung mang-uutang ka rin sa bangko, mas maganda may another income ka. Hindi ka naka-base lang dun sa rental. Kasi kung walang nagre-rent sa rental mo or hindi nagbayad yung tenants mo, may pang-buffer ka na makakabayad ka pa rin sa bangko at hindi maririmata yung property mo. Yun lang, kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat. God bless.